Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-440 na kabanata. Pagbalik mula impyerno. Nabalot ng matinding kaba ang buong kampo. Ngunit nanatiling kalmado si Alex. Tumanggi siyang palihisin ng negatibong isipan. Gusto niyang suriin ang sitwasyon ng may malinaw na pag-iisip. Bagamat malinaw na may labanan na nagaganap sa loob ng pabrika, hindi pa tiyak kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi kasing optimistiko si Alex tulad ni Gavin, ngunit hindi rin niya may kakailan na bihasa si Ash. Ramdam niya ito sa kanilang panandaliang pagkikita. Totoo ang kakayahan ni Ash na sumuporta sa kanyang kahambugan, ngunit ganoon din ang mga kalaban niya sa loob ng pabrika. Hindi sila madaling talunin. At kung mabibigo si Ash, mabuhay man siya o hindi, mas lalo pang mahihirapan ang kanilang plano na iligtas si Heidi. Sumulyap si Gavin sa kanya sa seryosong anyo ng kanyang mukha. Hindi ka ba nag-aalala, Ginoong Ambrose? Wika ni Gavin na hindi sarkastiko. Posible bang hindi mo kilala ang reputasyon ni Ginoong Thornton? Isa na siyang bantog na mandirigma noong 12 anyos pa lamang siya. Naging dakilang maestro pagsapit ng 30, at nang siya'y mag-40, binasag niya ang record sa mga paligsahan ng martial arts sa buong bansa. Record na hawak pa rin niya hanggang ngayon. May maipagmamalaki ka bang katulad niyon? Ganoon ba? Karamihan naman ng panalo ay dito lang sa bansa, tugon ni Alex na may halong pangungutya. Hindi siya yaong tipo na minamaliit ang tagumpay sa larangan ng martial arts, ngunit ibang-iba ang kompetisyon kumpara sa tunay na labanan. Kung trepeo sa kampyonato lang ang maipagmamalaki ni Ash, mas hindi pala siya ganoon kahanda sa gawaing kinakaharap nila kaysa sa inaakala ni Alex. Hindi namalayan ni Gavin ang pangungutya niya. Nanatili lamang ito roon, may nakapaskil ng ngiting kontento sa kanyang mukha. Tila ba kampanteng-kampante ito sa nangyayari. Habang nakamasid siya sa direktor na nakangisi, biglang napansin ni Alex na tumigil na ang putok ng mga baril. Direktor Abbott, matagal nang nasa loob ang tao mo, wika ni Alex. Paano kung hindi siya lumabas? Nakangising umiling si Gavin. Huwag mong alalahanin iyan. Gagawin ni Ginoong Thornton ang sinabi niyang dapat gawin. Aayusin niya ang lahat para sa atin. Halos hindi pa siya tapos magsalita nang biglang may malakas na pagsabog. Lahat ay sabay-sabay na napatingin sa pabrika. Handa sila ng husto, hingal na sabi ni Ash. Pinatatag nila ang kanilang depensa, may sapat na armas para kalabanan ang isang hukbo. Mas malala pa ito kaysa sa inaakala natin. Hinawakan ni Celia sa braso si Alex. Ginoong Ambrose, kailangan na nating maghanda, wika nito. Tumatakbo ang oras, nasa iyo na ang lahat. Hindi sumagot si Alex, ni wala siyang ipinakitang senyales na narinig niya ang sinabi nito. Hindi ko na siya matutulungan ngayon, wika ni Ash na may panglilibak. Ano bang magagawa niya? Pumasok ako, pero halos hindi na ako makalabas. Kung siya ang papasok, kamatayan lang ang kahahantungan niya. Anong gagawin ko? Bulong ni Gavin sa sarili. Abala pa rin siya sa pag-iisip tungkol sa kanyang kinabukasan. Nakatingin sa kanya ang lahat, naghihintay ng utos, ngunit unti-unti nang nawawala ang kanilang tiwala sa kanya. Mabagal na lumipas ang bawat segundo, at wala siyang maisip na sabihin o gawin. Tumingin si Celia sa kanyang relo. 10 minuto na lang ang natitira bago ang itinakdang oras. Kumilos si Ash, hirap na hirap umupo. Hindi ito magagawa, aniya. Nabigo ako dahil imposible ang misyon. Sobra silang handa. Walang sino man ang makakapagpaalis sa kanila, at walang sino man ang makakaligtas sa bihag sa loob. Kahit ako. Dahil sa sakit, napahingal siya bago muling nagsalita. Pinapayuhan ko kayong itigil na ang operasyon, dagdag niya, habang mapanuyang nakatingin kay Alex. Katawa-tawa lang na umasa sa isang ordinaryong security guard.
At sa malayo, may natano silang isang maitim na anino ng taong palabas mula sa pabrika, paika-ikang naglalakad patungo sa kanila. Habang papalapit siya, isa-isang nagsara ang mga natitirang bukas na siwang ng harapan ng pabrika. Nagpapakilos muli ng atake ang mga mersenaryo. Si Ginoong Thornton iyon. Sigaw ni Gavin habang nakaturo sa papalapit na figura. Lahat ay tumitig, at yaong may dala ng binocular ay agad itong itinaas. Totoo nga, si Ash ang nakikitang papalapit. Ngunit wasak na wasak ang kanyang anyo. Tumakbo siya papunta sa kanila, mabagal at hindi matatag, hinihila ng mabigat ang kanyang paa habang desperadong nagmamadali patungo sa kaligtasan. Habang tinatawid niya ang butas sa bakod, naiwan ang bakas ng dugo sa kanyang mga dinaraanan. Ilan sa mga mersenaryo ang sumunod sa kanya palabas ng pintuan, ngunit agad ding umatras pabalik sa gusali dahil sa takot na mabitag sa labas. Nang umabot si Ash ng halos 50 yarda mula sa command post, may isa pang ahente ang sumalubong sa kanya at isinakay siya sa likod nito para buhatin hanggang makarating sa kanilang kampo. Nanlaki ang mga mata ni Gavin. Umaalon ang isip niya sa samot-saring tanong. Paano nangyari ito? Ano na ang lagay ng mga bihag? Ilan ang nandoon? Ilan na ang patay? Napatigil siya, tuluyang nabalot ng pagkabigla, at nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. Sa unang pagkakataon, sumagi sa isip niya na baka nga kaya silang tapatan ng mga mersenaryo. Kung ganoon kadali nilang napaatras ang inaakala niyang pinakamalakas na sandata nila, wala nang hangganan ang lakas na maaari nilang ipakita. Nag-flash sa kanyang isipan ang kanyang kinabukasan. Dala niya ang responsibilidad, at sa kanya ibabagsak ang magiging resulta ng operasyon. Siya ang kakatawanin bilang bigo, hangal, at walang silbi. Tiyak na tatanggalin siya sa tungkulin ng may kahihiyan. At lahat ng ito'y dahil naging mangmang siya, dahil tinanggihan niya ang tulong na inaalok ni Celia. Anong gagawin ko ngayon? Bulong niya sa sarili, habang inilalapag na si Ash sa lupa. Namutla si Gavin nang makita ang kalagayan nito. Wala nang kulay ang mukha, at halos pumikit na ang mga mata, mahina at malabo ang tingin. Tinamaan siya ng bala sa braso at sa isang paa, at dumudugo ng matindi. Hindi iyon mukhang ikamamatay, ngunit wala nang pag-asa na makabalik pa siya agad sa labanan. Marahil ay hindi na siya ganap na gagaling. Nagkatitigan si Celia at Ethan, parehong nanlumo at natigatig sa kanilang nakita. Sa kabila ang pagkainis nila kay Ash dahil sa kayabangan nito, hindi pa rin nila maiwasang makaramdam ng lungkot at pangamba sa sinapit niya. Anong nangyari? Tanong ni Gavin sa garalgal na tinig. Ang dati niyang paghanga kay Ash ay tuluyang naglaho, napalitan ng malamig at mabigat na pananalita. Biglang tumunog ang cellphone ni Celia. Sinagot niya ito, at pagkatapos ay sinenyasan si Gavin na sumama sa kanya upang sagutin ang tawag sa mas pribadong lugar. Pagbalik nila, kapwa walang mababakas na emosyon sa kanilang mga mukha. Ginoong Ambrose, wika ni Celia sabay lingon kay Alex. Nagbago na ang sitwasyon. Dahil kay Ginoong Thornton, nagulat ang mga mersenaryo at nagkaroon sila ng kontak sa ama ni Heidi. Maliban na lamang kung maresolba agad ang usapang ito, may dahilan kaming maniwala na makikipagkasundo siya sa kanila para makalabas sila. Hindi ito matatanggap ng aming nakatataas. Matalim ang tingin na ibinigay ni Alex kay Celia. Alam niya ang nais nitong ipahiwatig, kung hindi siya makakahanap ng paraan upang tapusin, o mapatigil ang sitwasyon, susugod ang mga ahente sa gusali. At walang makakatiyak kung ano ang maaaring mangyari roon. Nakatitig si Gavin sa lupa, ninanamnam ang balita at sinusukat ang mga posibilidad. Tumitig siya kay Ash, na nakahandusay at dumudugo pa sa lupa, at saka tumingin kay Alex. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, bigla siyang sumabog sa galit. Wala na tayong pagpipilian. Sigaw niya. Hindi natin sila pwedeng palayain. Sinubukan nating maging mahinahon, ngayon ay iba na ang paraan. Pasasabugin natin silang lahat sa impyerno. Tumigil ka sa kaibangan mo.
Sigaw ni Celia, mariin ang tinig. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Alam niyang padalos-dalos si Gavon, ngunit hindi niya inaasahang papayag itong pasabugan ang buong gusali, na may mga bihag pa sa loob. At gayunman, desperado na ang sitwasyon. Kung nais nilang mabuhay ang mga bihag, kailangan nilang magplano ng bago. At kailangan nila ito ngayon. Hanggang dito na lamang po muna, at maraming salamat po sa pakikinig. Maaari po bang humingi ng suporta, para sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.